Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po muli mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program. Hatid po siya ng World Radio International through Heights, Ferry Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Inyo po lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ito na po ang third Sunday of the month of December 2025. Ang ating pong pag-uusapan ay pinamagatan kong Mastering Agape or the Divine Love based on 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7. Para po sa ating mga radio audience, ito po ay paalala lamang na ito ay marinig nyo every Sunday dito po sa GMA, DWRA, Barangay FM 92.7 every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. At kung kayo po ay may mga katanungan, ang aking pong mobile numbers sa Smart 059-49329 at sa Globe 40917 700-3134. So yan po yung aking mga contact numbers. Kung kayo may mga katanungan, may request, pwede kayong tumawag. Pero sa ating YouTube channel, ito po ay na-advance natin ng 2 to 3 days before Sunday. Kaya you could view this usually Friday or Saturday. So earlier po sa YouTube. Binabati natin ang ating mga radio listeners sa Baguio City, Cordillera Region hanggang po sa Abra, La Union, Pangasinan, Tarlac at pati na rin dyan sa Quezon Province. Nakakarating po ito, of course, through the YouTube channel. Ngayong umaga po at tuloy na po natin magbabasa sa ating teksto, 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7. The title is Mastering Agape or the Divine Love. Kung paano nating mahalin ang ating kapwa-tao sa pamamagitan ng tinatawag nating pag-ibig na makadiyos. Of course, a Greek word, this is called agape. Sabi ni Apostle Paul in 1 Corinthians 13, 4 to 7, love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself, is not puff up, does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil, does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth, bears all things, believes all things, hopes all things, and endures all things. 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7. Basahin po natin ito sa wikang Pilipino para po sa ating mga kapatid, mga kaibigan, sa salitang sarili natin pong bababasa. Ayon sa 1 Corinto Kapitulo 13, talatang 4 hanggang 7. Sabi ni Apostol Pablo, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi ito natutuwa sa masama, salip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtiyatyaga hanggang wakas. Yan po ang ating mga pagbabasa sa wikang Pilipino, of course sa wikang Ingles. Dumako na po tayo sa ating introduction. As usual po, ang ating pong estilo dito, primero po binabasa natin sa wikang Ingles at binibigyan natin ng translation o pagsasalin sa salitang Pilipino para naman maunawaan ng mas maraming tao sa buong Pilipinas at pati rin sa ibang parte ng mundo. Sa introduction po mga kaibigan at mga kapatid, two greatest commandments of God are loving God and loving our fellow men as we love ourselves. Yan po ay nandun sa Matthew chapter 22 verse 34 to 40 actually. So, sabi ng Panginoon sa Kristo, the Old Testament, the law and the prophets are summed up in two.
Love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. And the second is love your neighbor as you love yourself. And if you have done this, the law and the prophets, you have done what God requires. Yun po sabi ng ating Panginoon sa Kristo. But the details of divine love or agape are explained by the Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7. Ang detalye po kung paano mahalin, lalong-lalo na ang ating kapwa-tao, ay ipinapaliwanag po ni Apostol Pablo dito sa 1 Corinto Kapitulo 13, talatang 4 at 7. And with these enumerated traits, we hope to master loving our neighbors as we love ourselves. So, pag nabasa natin itong mga katangian na sinasabi ni Apostol Pablo, idinadalangin po natin na sana, nawa, ay mamaster natin, maganap natin ang tunay na pag-ibig na makadiyos. Yan po ang ating pag-aaralan sa bagay ito. Kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe, kayo po ay aming inaanyayahan na mag-subscribe sa YouTube channel para kayo po ay mabigyan ng notification every time na mayroon tayong video. At ito pong mga video natin ay ginagawa po natin every week. So sa isang taon, kung there are 52 weeks in 1 year, there are also 52 videos. At iba-iba po yan. Hindi po pareho ang mga paksa at pwede nyo balik-balikan. Nagsimula po tayo dito year 2018. Now let's go to our discussion. Number 1, discussion is the real meaning of divine love or agape. Ano po ang kahulugan ng divine love or agape? Number 2, what are the positive traits of divine love or agape? Yung mga positibo. Number 3, what are the negative traits of divine love or agape? And number 4, the last part, based on verse 7, sabi ni Apostle Paul, love bears all things, believes all things, hopes all things, and endures all things. Isa-isahin po natin ito mga kapatid, mga kaibigan. Saan nandiyan kayo? Pakinggan po ninyo ang mga paliwanag na ito at kung kayo po ay may mga katanungan, may suhestyon, sabihin nyo na lang po para mabigyan natin ng mas magandang magpapaliwanag at pwede rin kayong maglagay ng comments, questions sa comment section ng YouTube channel. Number 1, the real meaning of divine love or agape. Well, there are several here na babanggitin po natin. Actually, there are about 8. So, isa-isahin po natin. Number 1, divine love means selfless, unconditional, sacrificial love, therefore considered as the highest form of love. So, pag sinabi natin selfless, hindi mo inuuna yung sarili mo. Unconditional, magmamahal ka na, hindi ka magbibigay ng kondisyon, at may kasama pong sakripisyo. Wala namang pagmamahal na walang sakripisyo. That's why John 3:16 says, God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. John 3:16. And of course, Romans chapter 5 verse 8, sabi rin na Pastor Paul, God loves us even though we were yet sinners. Mga makasalanan tayo, subalit minahal tayo ng Diyos. Ano pong ibig sabihin yan? Madaling magmahal kung ang tao ay kaibig-ibig. Pero kung maraming imperfection, maraming kamalian, medyo mahirap mahalin yan. But divine love means loving somebody even despite his or her imperfection. And God's love is like that. Standard of love. Christians are created, are called to have love for God and one another. Yung po binanggit natin kanina sa Matthew chapter 22, verse 37 and 39. Love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength, and your, number 2, love your neighbor as you love yourself. Sabi doon sa Matthew 22, 37 to 39. Now, love, divine love, is characterized by goodwill, magandang kalooban, magandang purpose o plano, and commitment to the well-being of others regardless of the response. Sa isa't kanina,
madaling magmahal kung ang iyong minamahal ay kaibig-ibig. Subalit kung puno-puno siya ng imperfection, mga kamalian, yan pa ay mahirap mahalin. Pero dapat pala na pag tayo ay tunay nagmamahal, divine love, agape, kahit na hindi kaibig-ibig ang kanyang response, mahalin pa rin kasi ganun din ang pagmamahal ng Panginoon Diyos sa atin. Hindi naman tayo perfecto, but God loves us continually. And so dapat mapag-aralan po natin yung tunay na pagmamahal ayon sa pagmamahal ng ating Panginoon Diyos. While it is love that comes from the heart, it expressed through success, selfish actions, kindness, and empathy towards everyone. So yung pag-ibig na yan, kailangan mapakita natin. Makita ng tao na mahal mo siya. Ano pa? Dapat ay maging mabait ka at nararamdaman mo ang nararamdaman nyo. Sabi ni Apostle Paul sa Romans 12 verse 12, weep with those who weep and rejoice with those who rejoice. That is what you call empathy sa salitang English. Naintindihan mo siya. You become sympathetic. So, therefore, brothers and sisters, the essence of divine love is goodwill, mabuting kalooban, benevolence, palaging gusto mong gumawa ng kabutihan para sa taong yun, and willful delight in the object of your love. In other words, willful delight means masaya ka kapag nakakagawa ka ng kabutihan para sa minamahal mo. Of course, masaya rin siya, pero masaya ka rin ikaw na nagbibigay ng pagmamahal. Kasama po sa pagmamahal na yun, divine love is the idea of forgiveness. Hindi ka pwedeng masabing may divine love ka o agape ka, maka-Diyos na pag-ibig, kung hindi ka maaring magpatawad. Forgiveness is an example of divine love. Anong ibig sabihin yan? We must let go of grievances through compassion and understanding in relationship. Mahirap magpatawad. Subalit, yan po ang karakter ng divine love. Dapat may awa ka, may pangunawa ka, para pwede mong patawarin kahit nagkasala sa iyo ang isang minamahal mo. Prioritizing your partner's happiness through personal sacrifices. Hindi po pansarili ang divine love. You always want the person you love to be happy. At kung minsan may mga sakripisyo na kailangan para maging masaya ang iyong minamahal. Iyan kung tao. Pati na rin ang Panginoong Diyos kasama po dyan sa pagmamahalan. We love God. First, to have joy, you should put Jesus first. Others second, and yourself last to have joy. Yan po sabi nila. Now, let's go to the positive aspects of divine love. Ano yung mga positibo na katangayan ng pag-ibig? Number one, sabi doon sa English, it suffers long. Long suffering, matiisin. Sa ibang translation, mapagbata. Alright. Suffers long comes from the Greek word makrothemeo, which means patiently enduring wrongs, slow to anger, burning candle with a long wick. Parang isa siyang nasusunog na kandila na mahaba ang kanyang pabilo. Andun pa rin, tuloy-tuloy. So yun yung ibig sabihin ng love suffers long. Kahit may mga kamaliang nagawa, dahil mahal mo, titiisan mo, babigyan mo ng pasyensya yung taong minamahal mo. Yun pong ibig sabihin ng suffers long. Number two, love is kind. From the Greek word krestomai, which is adaptable to the needs of others, useful, serviceable, not self-centered. Pag sinabi mong kind, yung pangangailangan ng tao na yun, yun ang ibibigay mo. Kind ka nga, pero hindi naman kailangan ng taong minamahal mo. So, ang ibig sabihin ng kind, mabait, magandang loob, ibibigay mo yung pangangailangan ng taong mahal mo. Yun pong ibig sabihin ng kindness. Number three, rejoices in the truth. From the Greek word segchairo, means to rejoice together with the truth. Of course, kung ikaw ay mahal mo, pag may nalaman kang katotohanan tungkol sa taong yun, magiging masaya ka. At hindi ka masaya kung yung binigay sa yung
balita ay hindi totoo. Love also thinks no evil, does not keep score of injuries of done, but forgives and forget. From the Greek word logizetai, to kakod. Yan po yung mga Greek words na ginagawa natin ito para maintindihan na ang salitang love galing sa salitang Griego, kasi ang New Testament po ay ginawa po sa salitang Griego. So things no evil means hindi ka nag-iisip, hindi ka naglilista ng mga kamalian ng minamahal mo. Minsan si Apostol Pedro nagtanong kay Kristo, how many times should I forgive my brother? 7 times ba? Sabi ni Apostol Peter. Anong sagot ng Panginoon sa Kristo? Well, Christ said 70 times 7. In other words, 490 times. Ibig bang sabihin yan, maglilista tayo ng mga taong mahal natin, kaibigan natin, at kung umabot na sa 489, sasabihin natin, isa na lang at hindi na kita patatawarin. Of course, that's foolish. In other words, what God is saying, it should be unlimited. Kahit na hindi pa nga humingi ng kapatawaran, if possible, you have to forgive. Bakit? Ganon din ang Panginoon. God forgives and forgets. How many times tayo nakakasala sa isang araw, sa buong taon? Kung bibilangin natin yan, sobra po sa 490 times. So, divine love keeps on forgiving, and forgetting. That is divine love. Now, let's go to the negative traits of divine love or agape. Yung mga negatibo na katangian. Number 1, love does not envy. Hindi po mainggitin. From the Greek word putonos, selfish, jealousy, burning with zeal, resentful of other success. Ano po ibig sabihin ng that's not envy? Hindi mainggitin. Ang ibig sabihin, pag nainggit ka, pag may taong successful, nagtagumpay sa kanyang layunin, hindi ka masaya. Yun po yung tinatawag nilang envy, inggit. Kasi wala sa'yo, nakuha niya, hindi ka masaya. So that's the idea there of does not envy or naiinggit. Number 2, negative, does not parade itself. Perperiutai sa Griego, to boast oneself, to brag, making others jealous of what one has. Ano pong ibig sabihin ng does not parade itself? Ibig pong sabihin, pag meron ka isang bagay na wala sa iba, sobra mong ipinagmamayabang, you become too proud of something that you have, parang ipinangangalandakan mo. You parade itself, parang pinabroadcast mo sa buong mundo. Ako lang ang mayroong ganito. Hindi po tunay na pag-ibig yun. Kasi if you truly love others, hindi mo ipangangalandakan, ipagmamayabang na mayroon kang ganito na sila ay wala. Number 3, negative, love is not puff up. From the Greek word pushutai, to be inflated, swollen with pride, self-importance. Love is not puff up. Ang ibig sabihin, hindi ka magagad na palaging ikaw ang importante. You will not try to seek to become important o palagi kang number 1. Sa Biblia po, sa sulat ni Apostol po, John, sa 3 John, may isang tao doon na pangalan niyo po ay Diotrephes. Itong si Diotrephes, ibig na siya palaging importante. Sa isang kongregasyon, siya palagi ang mataas. Pati na yung mga apostoles, hindi niya kinikilala. At kung mayroong mga bisita, dapat ipaalam sa kanya. At kung tinanggap mo yung mga bisita na yon sa iglesia na hindi niya alam, pati ikaw, pagagalitan niya at maaaring palayasin ka. Ito yung taong sobrang believe sa sarili. So love is not puff up, means do not try to become self-important or to be number 1. Palaging ikaw gusto bida. Number 4, negative, does not behave rudely. From the Greek word askimon, means acts inappropriately, shameful, crude, and improper. In other words, ang tunay na pag-ibig, negative, hindi ka dapat nakakahiya. Ang iyong mga reaksyon ay dapat
tingnan mo, para hindi ka naman maging kahiyaya. Number 5, negative trait, does not seek its own. Ositai tahiutes and griego, not seeking personal gain, demanding, craving, or pursuing for one's own benefit. Ano ibig sabihin? Makasarili. Gusto mo, magmamahal ka para sa sarili mo lang. Kung iba na ang mabibigyan ng benepisyo, ayaw mo na. So that's the idea there of does not seek its own. Number 6, negative. Second to the last, love is not provoked. Parosino, to stir up, to incite, o parusentai, not easily irritated or angry. Para, alongside, or always sharp. In other words, pag ikaw ay mapagmahal, hindi ka magagalitin. May nasabi lang na hindi mo nagustuhan doon sa kaibigan mo, kapatid mo, o kabarakata mo, bigla kang nagagalit. Kung tunay na pag-ibig ka, you will become patient. Magiging maunawain ka. Hindi ka madaling magalit sa mga konting o kahit malalaking kamalian ng kapwa mo. Number 7, does not rejoice in iniquity. From the Greek word chari, epeti, adkia, does not take pleasure in injustice, wrongdoing, or misfortune of others. Anong ibig sabihin nito? Does not rejoice in iniquity. Mayroon kang kaibigan, may kapatid ka, may kakilala ka, medyo nagkaroon ng kamalian, nagkaroon ng kasalanan. Dahil mahal mo, hindi mo siya i-broadcast, hindi mo ipagsasabi, hindi mo ipagkakalat. Example mo nito ay si Jose, na asawa ni Maria. Si Maria, nakatakdang ikasal si Joseph at si Maria, subalit nabuntis si Maria bago sila ikinasal, engaged pa lang. So sabi ni Jose, hindi ko dapat na diborsyohan ito. Silently iiwanan niya o hihiwalayan para hindi naman mapahiya si Maria. At nung panahon na yun, nagpakita yung anghel ng Panginoon. Sinabihan si Jose, wag mong ikahiya si Maria sapagkat ang kanyang dinadala ay galing sa banal na Espiritu. So yun yung pag-isabihin ng does not rejoice in iniquity. Nakasala yung tao, na kaibigan mo, kapatid mo, tuwang-tuwa ka, buti nga sa'yo. Sabi mo sa kanya. So yun po yung mga negative traits ng tunay na pag-ibig, divine love or agape. Does not envy, does not parade itself, is not puff up, does not behave rudely, does not seek its own, love is not provoked, does not rejoice in iniquity. Basahin mo mamaya natin sa wikang Pilipino pa yung magtapos. Now let's go to the last part of our lesson. Sabi ni Apostol Pablo, love bears all things, believes all things, hopes all things, and endures all things. Napakaganda po yung sinabi dito sa wikang Pilipino translation. Sabi dito, ang pag-ibig ay matiisin. Ang pag-ibig ay mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtiyatsaga hanggang wakas. Yun po yung translation sa wikang Pilipino. Okay, ulitin natin. Bears all things. From the Greek word stigel, protects and covers. It is a resilient love that shelters faults, stand up to hardship without broadcasting weaknesses. It does not take pleasure in exposing the faults of others. A resilient love but covers them through silence or giving the benefit of the doubt. Parang kapareho po ito ng number 7. Does not rejoice in iniquity. Rejoice in or bears all things. Matiisin. Mapagtiis. Sabi dito ni Apostol Pablo, 1 Corinthians chapter 4, verse 7, sabi niya rito, ang pag-ibig ay matiisin. Ang ibig sabihin ng matiisin, parang kanina sinabi natin sa number 7, does not rejoice in iniquity. Nagkamali ang isang kaibigan, isang kapatid, isang kakilala. Huwag mong i-broadcast yung mga kamalian niya. In other words, try to help him recover himself. Tulungan mo siya
na ma-rectify niya yung kanyang ginawa rather than broadcast. In other words, huwag kang maging marites. Yun pong ibig sabihin ng bears all things. Do not gossip or broadcast negative information. In other words, puprotektahan natin yung reputation or character ng minamahal natin. Especially kung kapatid, kaibigan, katrabaho at iba pa. Number 2, believes all things. Pinagkakatiwalaan, mapagtiwala. Ano ibig sabihin ng believes all things? From the Greek word pantapestui, not gullible, but optimistic and trusting in nature. In other words, pag may nabalitaan ka, huwag ka kagad maniniwala. Mayroong nagsabi ganito si Pedro, si Juan. Huwag ka kaagad magtiwala. Trust or has faith in not easily fooled. Hindi biglang naniniwala. Kasi may mga tao, may narinig lang. Totoo ba yan? Totoo agad yan. Magbibigay na sila agad ng conclusion. Magbibigay na sila ng judgment. In other words, always give the benefit of the doubt sa isang tao. Optimistic view of others. Avoid holding grudges. Huwag kang magtanim ng sama ng loob o galit. Yun po ibig sabihin ng mapagtiwala. Hopes all things. Palaging umaasa. Ano pong ibig sabihin niya ng palaging umaasa? Sabi dito ni Apostol Pablo, ang pag-ibig ay puno ng pag-asa. Ano pong ibig sabihin? From the Greek word elpizo, means active, confident expectation of good, has a confident expectation of good of others, implies rooting for the victory of good and truth in others, and reflect a source of strength amidst strife. In other words, pag mamalimitan ko, of course, related yun sa number 2. Believes all things, hopes all things. Hindi ka agad naniniwala, pero umaasa ka na yung tao nagkamali, nagkasala, mayroon pang pagkakataon, mayroon pang chance na mag-improve sa buhay. May pagkakataon pang magbago. Yun pong ibig sabihin doon. Example, si Apostol Pablo po, bago siya naging apostol, siya po ay taga-usig ng mga Kristiyano. Marami siyang ipinakulong at maaaring may ipinapatay na mga Kristiyano bago siya tinawag ni Kristo. Kaya sinabi niya, sa lahat ng mga apostoles, ako ang pinakamasama sapagkat inusig ko ang iglesia ng Panginoon, iglesia ng Diyos. Subalit nagbago siya. May pag-asa, umasa ang Diyos na magbabago si Apostol Pablo at nangyari nga na nagbago siya. Marami pang example sa Biblia na kapareho ni Apostol Pablo, yung si Zacchaeus na tax collector. Marami siyang kinolekta na hindi tama. Sabi niya, ibabalik ko. At kung mayroon akong dinaya, 4 times ibabalik ko. Sabi ni Zacchaeus po yun dun sa parable ng ating Panginoon Jesucristo. And finally, hopes all things. Ito yung sinasabi natin sa verse 7, nagtiyatsaga hanggang wakas. Hopes all things, active expectation as confidence. So in other words, sinasabi ko kanina, yung bears all things, believes all things, hope all things, and endures all things. Sabi dun sa verse 7, nagtiyatsaga hanggang wakas. In other words, pag tunay ang pag-ibig mo, hihintayin mo hanggang sa kauli-uling parte ng taong yan, may pag-asa yan. Palagi. Huwag mo sabing, hopeless case. Pag sinabi nating hopes all things, bears all things, and endures all things, ang ibig sabihin, hanggang sa wakas, hanggang sa ulilang parte ng buhay mo, ng buhay ng isang tao, umaasa ka na may pagbabago yung taong yan. Yan po yung ating discussion sa negative traits of agape or divine love. We also discuss the idea of bears all things, believes all things, hopes all things, and endures all things. 4 po yan mga kaibigan sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7. Conclusion po mga kaibigan at mga kapatid. The secret of mastering agape or divine love can be stated in this manner. Paano po natin makukumpleto, mapiperfect ang divine love, maka-Diyos na pag-ibig?
Dalawa po. Number 1, sabi niya po ni Jesus Christ mismo, sa Matthew chapter 5 verse 48, Jesus Christ said, "Be perfect as your heavenly Father is perfect." Maging ganap kayo katulad ng inyong Ama sa langit. Ano po ibig sabihin ng perfection o pagiging ganap? Hindi po ibig sabihin na hindi na tayo magkakasala sapagkat lahat naman ng tao nagkakasala. Pero ang ibig sabihin ng Diyos dito, if possible, we have to be perfect in the sense na kung ang Diyos ay mapagpatawad, maging mapagpatawad pa tayo. Pero ano pong ibig sabihin ng perfection? Doon pa sa 1 John chapter 1 verse 7 to 10, sabi ni Apostol Juan, if you have committed sin, you confess your sins and ask for forgiveness, because the Lord will always cleanse us from all unrighteousness. So yun po yung idea ng perfection. Every time na magkasala tayo, acknowledge that we have committed the sin, confess it to our fellow men, confess it to God, and ask for forgiveness, and the Lord will wash away. The Lord will erase all our sins according to His love and mercy. And so, in the sight of God, we are perfect. Pero sa harap ng tao, in reality, hindi po tayo magiging perfect kasi tao nga tayo, makasalanan. But the Lord will perfect us in the sense that the Lord will cleanse us and will forgive us of our sins. And so, in His sight, through Jesus Christ, our Lord and Savior, we become perfect, brothers and sisters. Ano sabi niya, Apostle Paul? 1 Corinthians 11 verse 1. Ito po yung sikreto. Be imitators of me as I am of Christ. Gayahin ninyo ako, tularan ninyo ako, tulad ng paggaya ko. Pagtulad ko kay Kristo, sabi ni Apostol Pablo. In other words, hindi siya yung basis ng perfection, kundi si Kristo. Habang ginagaya natin ang Panginoong Kristo sa ating buhay, naging katulad tayo ng ating Panginoong Kristo, we also perfect. We try to perfect divine love sa buhay natin sapagkat tayo po sa original, Genesis 1:26, brothers and sisters, tayo po ay ginawa ng Diyos sa kanyang larawan. Genesis 1:26 says, God said, let us make man in our image. Gawin natin ang tao sa ating larawan o kawangis. Ibig sabihin, from the beginning, we have the divine nature. Nawala lang yan nang tayo ay nagkasala, nang tayo ay tinukso, nagkasala sa pamamagitan ng Diablo o ni Satanas. Kaya ibinabalik ng Diyos yung divine nature, pure nature, mapagmahal, maka-Diyos, at walang kasalanan. Ibinabalik ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, if we really follow Him. So yun po ang sikreto. Number 1, be perfect as our Heavenly Father is perfect. Number 2, be imitators of Christ, sabi ni Apostle Paul. Now, to be able to master divine love, kung ikaw ay hindi pa nagiging tunay na Kristiyano, naging ganap ang iyong pag-ibig sa Diyos at sa iyong kapwa, simulan na po natin ngayon. Paano? You have to believe in Christ and you have to be baptized to be saved. Mark 16:16, sabi ni Kristo, he who believes in me and is baptized shall be saved. Ano pa? Sabi ni Apostol Pablo, mangagsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo at kayo'y mapapatawad sa inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Acts chapter 2 verse 38. Gawa 2:38. And of course, kung kayo po ay kumbinsido na, simulan na po ninyo ngayon sapagkat sinabi ni Pablo 2 Corinthians 6:2, now is the acceptable time, today is the day of salvation. Huwag yung i-postpone. Malapit na ba matapos ang year 2025? Bago matapos ang year 2025, nakapag-desisyon na kayo na sundin ninyo ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng paniniwala, pagsisisi at pagbautismo at patuloy na sumasamba at sumusod sa Kanya hanggang sa hulihuling parte ng ating buhay. Revelation 2 verse 10, sabi ni Kristo, believe in me, endure, and be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Jesus Christ is inviting everyone na hindi pa nag-commit at sumasampalatay kay Kristo. Sabi ni Kristo, Matthew 11:28-30,
Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, my burden is light. Lumapit kayo sa akin, kayong nabibigatan, sapagkat bibigyan ko kayo ng kapahingahan, sapagkat ang aking pamatok, ang aking pabigat ay magaan lamang, at makakasumpong kayo ng kapayapaan, kapahingahan sa inyong mga puso. Maraming po salamat sa inyong pakikinig at panunood sa video na ito. Pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon, at tayo po ay manalangin bago tayo magtapos. Ama namin na nasa langit, maraming pong salamat sa programang ito, sa Panginoong Jesucristo na naparito, naging tao upang kami ligtas sa aming mga kasalanan. Salamat din po sa aming mga sponsors, ang World Radio International, True Heights, Pero Road, Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Salamat sa mga kapatid na tumutulong sa broadcast na ito sa YouTube, sa radyo. Kapatid na Rico J. and Sally Canlas of San Fernando City, Pampanga. Kapatid na June and Sister Rose of Dalasco of Ontario, Canada. Kapatid na June and Sister Dina Caogueran of Metro Manila. Kapatid na Ed and Sister Beulah Lauder of California. Of course, Brother Nards and Bibing Tuanyo and children yan po sa Dao Capiz. Kapatid na June and Sister Tess of Ayan Nueva Ecija. Brother Greg and Sister Luz sa Lingayen. Kapatid na Jonathan and Annalyn Ramos dyan din po sa Lingayen, Pangasinan. Maraming salamat po, and glad us all. May the Lord bless us and continue to guide us and forgive us para maging perfect natin ang divine love o maka-Diyos na pag-ibig. And all of this, we ask in the name of Jesus Christ. Kalaki po ang aking greeting sa aking sister dyan sa Cebu at iba pang mga kapatiran sa buong Pilipinas at sa buong mundo. God bless us all, and God make us well or worth ang programang ito. In Jesus' name, we ask all these things, Lord. Amen. Salvation, host on high, his power proclaims.